Boss, ano pong masasabi mo ngayong simbang gabi na? Totoo po ba na kapag nakompleto mo ang siyam na gabi, masusunod ang hinihiling mo? At paano po ba talaga ang pinakamabilis na paraan para maabot mo ang iyong mga kahilingan? Hindi ako naniniwala ron sa simbang gabi. Yung simba nga mismo, salitang simba, di ako naniniwala ron. Ang alam ko kasi nababasa ko sa lahat ng libro, nakasulat samba Di sumasamba sila, hindi sila nagsisimba. Wala akong mababasa kahit isang apostol, nagsimba. Sumasamba, yun ang nababasa, sumasamba. Pero yung simba, di ko alam kung saan ang galing yung salitang simba. In general, tungkol sa simbang gabi na magagrant daw yung wish mo, hindi ko nga rin alam kung legit ba na aral ng Katolisismo yan O parang ano yan parang superstitious beliefs na lang yan ng mga miyembrong Katoliko na hindi rin naman tinatanggap ng mga paring Katoliko. It's just being passed on from one generation to another. Passed on from one generation to another na hindi na nai-correct ever since. Alam mo, ang pinakamagandang reference dyan, tanong nyo na lang sa pare. Kasi hindi ko rin naman alam kung tinatanggap ba talaga ng pare yan na pagka kompleto mo yung simbang gabi, magagrant yung wish mo Ano yun, parang genie, ganun. Hindi ko maintindihan yung konsepto na yun Siyam na gabi, pupunta ka ron, pabalik-balik. Alam mo, ang Diyos ibibigay sa'yo yung mga bagay na para sa'yo pagkalooban niya, tapos humihingi ka. Hindi na kailangan paulit-ulit at pabalik-balik pa. Sa inyong pananalangin, huwag niyong gawin ang walang kabuluhang paulit-ulit sapagkat nalalaman ng inyong Ama sa Langit ang inyong mga bagay na kinakailangan bago niyo pahingin sa Kanya. Hindi na kailangan 9 days pa, ganun, 10 days pa, bla bla, etc. Hindi ganun. Pagkakilala ko sa Diyos, hindi siya ganun. Na dahil lang kinompleto mo kahit wala sa lugar, bibigay niya sa'yo. Diyos, bigyan mo ko ng shabu, mag-aano ako ng 9 days. Diyos, bigyan mo ko ng sobrang gantang babae para maging jowa ko, magsisimba ako 9 days. Ito alam ko, sigurado ako rito na nakasulat talaga sa Biblia. Pag kayo humingi sa kalooban niya, kalooban ng Diyos, tapos hiningi niyo sa pangalan ni Jesus, pangalan ni Kristo, ipagkakaloob niya sa'yo. Pero kailangan humingi ka, may buong pananampalataya. Pero yung 9 days, magsisimba. Wala akong nabasang ganyan sa Biblia. Wala nga akong mabasang simbang gabi sa Biblia. Ang totoo, hindi nga simbang gabi yan Hindi totoong simbang gabi yan. Huwag kayo maniniwala simbang gabi yan. Madaling araw yan. Simbang madaling araw. Hindi simbang gabi. Syempre, hanap na naman sila. Iba na namang invento na naman nila na kung ano mang konsepto yan simbang gabi. Alam mo, yun ang pansin ko sa Katolisismo Hindi naman sa inaatake ko. Napansin ko sa Katoliko, ang hilig nilang gumawa ng mga aral na hindi nila kayang panindigan. Tas ang ginagawa nila, humahanap na lang sila sa kung saan man. Kahit saan na lang sila makakita ng batayan. Masabi lang na may paliwanag. Kahit wala sa hulog. Kanya-kanyang invento na lang sila ng kanya-kanyang mga paliwanag nila. Pero pag tinanong mo sa pare, minsan yung mga paliwanag nila, salya. Hindi ganun ang paliwanag ng pare. Minsan, mga tao hindi talaga nag-iisip Minsan, basta mapanindigan na lang nila yung iglesia nila kahit wala sa hulog Minsan, naghahanap na lang tayo ng paliwanag sa mga bagay na pinaniniwalaan natin kahit lisya Ang totoo, hindi pa na naghahanap ng paliwanag, pasensya na. Nag-iimbento na lang tayo ng paliwanag sa mga bagay na pinaniniwalaan natin kahit totoo, wala naman talagang paliwanag dun. Kanino ka ba magbabase? Sa mga taong nag-iimbento ngayon lang? O dun sa libo-libong taon na nakakaraan na mga actual accounts at mga kwento ng mga totoong taong nakakita talaga sa mga mukha nila, sa mga harap nila na na-experience talaga nila mismo? Ako mas prefer kong paniwalaan yun, yung 2,000 taon na nakakaraan. Kaysa yung mga kalilitaw-litaw lang ng mga kung sino-sino mga propetahan dito ng mga kung ano ng pinag-iimbentong mga dahilan dun sa mga bagay na naisip lang naman nila na wala naman talagang basihan at hindi rin ginawa ng mga taong nauna 2,000 taon na nakakaraan. Yan ang sagot ko ron. Pasensya na kayo, sumama loob ninyo. Basta ako, ang gusto ko lang makapagsabi ng totoo tungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan natin kasama ako. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong. Mananatili akong hindi interesado sa politika. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong ninyo sa pag-ibig,